worship you, Jesus. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. At sa umaga pong ito, hallelujah, narito tayo para purihin at sambahin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, O God. Salamat po, Panginoon, sa buong sanlinggong pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Salamat, O Lord, sa lahat-lahat na ipinagkakaloob mo sa aming mga pagpapala, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat sapagkat Ikaw ang aming patuloy na pupurihin, O Lord. Sa umagang ito, Panginoon, hinihiling namin, O God, ang pagsama ng iyong Espiritu, Panginoon. Ang iyong presensya, Panginoon. Samahan mo ang iyong mga anak, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah. At binubuksan po namin ang aming mga puso para sa aming pagpupuri sa iyo, O Lord. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Yes, Lord. Yes, Jesus. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Hallelujah! We worship you, Jesus. Oh, hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Isisigaw namin sa buong mundo, Panginoon, ang kadakilaan mo, God. Yes, Lord! Ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We glorify your name, O God. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig,
isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, yes Lord, yes Jesus, isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, yes Lord, sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, yes Lord, hallelujah, yes Jesus, walang katulad, Panginoon, hallelujah. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka. Yes, Jesus. Hallelujah. Isisigaw namin, Panginoon, sa buong mundo ang kabutihan mo. Isisigaw namin sa buong mundo na ikaw, Panginoon, ang tumutugon sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na dakilang manggagamot sa aming may mga karamdaman, Panginoon. Isisigaw sa po namin sa buong mundo kung gaano ka kabuti, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. We worship you, God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy po nating purihin ang Panginoon. Hallelujah. At tayo po sa umagang ito aawit sa Panginoon at patuloy natin siyang pasalamatan sa pamagitan ng awit. Hallelujah. Awitin natin ang salamat, salamat. Hallelujah. Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mong talagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lala.
pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. walang ibang nagmahal sa akin Ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. We glorify your name. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa katapatan mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O God. Patuloy ka namin pupurihin at sasambahin sa umagang ito, Panginoon. Oh, hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, O God. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Yes, Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, mapurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon,
bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat tunay, O God, na Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Hallelujah. We worship you, Jesus. Patuloy ka namin tinataas, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Awitan, yes Lord, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawit, yes Lord, kita at pupurihin, yes Jesus, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa po, awitan natin ang Panginoon ng buong puso. Sabihan natin sa Panginoon, awitan natin siya ng buong puso bilang tanda ng ating pagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng kabutihan at katapatan niya sa mga buhay natin. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Minsan pa, hallelujah. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, salamat. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, oh God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Tinataas ka namin sa umagang ito. Pinuluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. Oh, purihin ka. Tanggapin mo, Panginoon, ang pagpupulat pagsamba ng
Manatili po tayong nakatayo at dami ng presensya ng ating Panginoon. Makibukas po kayo sa akin sa 1 John chapter 3 verse 18. 1 John chapter 3 verse 18. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Lumipat po tayo sa 1 John chapter 4 verse 7 to 19. 1 John chapter 4 verse 7 to 19. Verse 7. Ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at ang kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ihinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Verse 10. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap ng pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Verse 19. Dahil tayo'y umiibig, sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Good morning po. Isang pinagpalang umaga sa bawat isa. Marami po tayong bakanting upuan. Dahil ba malamig na? Malamig na. Doon po sa lugar namin, yung tubig po doon parang nanggaling sa ref. Naninigas yung daliri mo kapag ikaw ay naghugas ng pinggan. Purihin po ang Panginoon Diyos. Salamat sa kanyang pag-iingat sa aming biyahe. Umalis po kami ng Bacolod na bumabagyo. Salamat sa Diyos. Maalog po yung eroplano all throughout ng aming biyahe. Pero ganun pa man ay ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos ng mga biyahero. Ano po? At nag-iingat, kayang ingatan ng Diyos ang lahat ng bagay. Dito man sa lupa
sa karagatan, maging sa himpapawid. Ang Diyos po ang Panginoon ng lahat. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Napakaganda po ng ni-rewind ni Brother Sherwin kanina. Ano po? At Caleb. Asan si Caleb? Na ano na yung kwan? Di ba nasabi na dumating na yung microphone? Hindi nyo pa nakuha? Oo. Purihin ng Panginoon, meron pong nag-donate sa atin ng 4 na wireless microphone. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Dumating na po, pati ang charger, pati ang batteries, lahat dumating na. Hindi lang nakuha nila Ramli. No, pwede nang kunin yun. So, purihin po ang Panginoong Diyos. At alam kong kumikilos ang Panginoon. Si Sister Ana, meron siyang tinext dapat na na lugar, no? Napakaganda, isang malawak na lugar. Pero, nakuha na po ng iba yung lugar. Anyway, kung tayo po ay patuloy na manalig sa Panginoon, na tayo po ay pagkakalooban ng Panginoon ng tamang lugar, na kung saan patuloy tayong sumamba, maglingkod sa ating Panginoon. Hindi po tayo dapat pagharian ng pag-aalala o ng takot. Ang gawaing ito ay gawain ng Panginoong Diyos. At kahit kailan po, sabi nga, ang Diyos mismo ang nag-iingat ng kanyang pangalan. At hindi niya po ito ipapahiya. Ano po? Kikilos ang Panginoon. Kaya tayo, ang ating responsibilidad ay manalig. Trust in the Lord with all your heart. Ano po? Lean not unto your own understanding. In all, wala pong matitira sa lahat. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. So, sa Diyos po tayo nananalig. Purihin ang Panginoon, ngayong umaga patuloy po tayo. Siguro next week, mayroon na tayong bagong tarpaulin sa ating tema na ngayong taon, atin pong pinamagatan Christ-like life o Christ-likeness. Ang pagiging katulad ng Panginoong Hesukristo. Why Christ-likeness? Bakit ba ito yung napili natin kayang tema? Ano po? Actually, pinagpipray natin ito. Hindi lang po tayo basta parang namumulot. Ito na lang, gusto ko to. Hindi po. Ini-impress po ito ng Panginoon sa atin, sa puso ko po. At ito po yung tema natin. At salamat sa Panginoon dahil Christ-likeness, sa panahon natin ngayon na tayo po ay nabubuhay sa, sabi nga ng mga tao, pwede na yan. Okay na yan, pwede na yan. Minsan, ano ko rin to no? Pag nagmamadali tayo, hindi tayo nag-iisip ng mabuti. Alam nyo yon? Pag may gusto tayong isang bagay, sasabihin natin, sige na, okay na yan, pwede na yan. Kahit po na hindi quality, hindi maganda ang pagkakayari, hindi maganda ang finished product. Pero dahil yung baga, ito yung panahon kasi na kahit sa buhay Kristiyano, di ba maraming mga produkto dyan sa kapaligiran na para bang, sige na, pwede na yan. Kahit minsan sa pagre-repair, kung ano whatever yung ginagawa natin, sasabihin na lang natin, pwede na yan. Pero kasi sa Kristiyano, hindi pwede ang pwede na yan. Ano po? Kailangan po, parang nakakalungkot lang that in this time, na kung saan technology po ang mas na parang lumalabang. Sabi nga, we are losing our sense of dignity and distinction as spiritual, as Christians. Parang nawawala na yung sense of, yung ating dangal, dignity. Yung dangal at karangalan, no po,
yung ating distinction, yung pagkakaiba o yung kaibahan as Christians. Sabi nila, parang hindi na nakikita ang pagkakaiba ng Kristiyano at hindi Kristiyano. Kaya binabalik tayo ng Diyos. Dito po sa ultimate goal. Pag sinabing ultimate goal, ito na po yung sukdulan na layunin ng Diyos sa buhay natin. Ang pagiging katulad ng kanyang anak. Christ-likeness. No more, no less. Mga kapatid, wala na. Wala nang iba tayong wala na tayong ibang tinutumbok kundi yung pagiging kawangis ng Panginoong Jesucristo. Sa dulo noon, ito po talaga yung ating pupuntahan. At ito yung magiging tayo dapat. Christ-likeness, mga kapatid. Kung minsan, hindi natin namamalayan, no? We are becoming marginalized in our society. Pag sinabing marginalized, yung mga taong nasa laylayan. Hindi tayo yun eh. Sa larangan ng Kristyanismo, tayo po we are a chosen generation. We are Christ possession. Tayo ang pagmamay-ari ni Kristo, ang anak ng Diyos. Pagmamay-ari tayo ng ating Ama na may likha ng langit at lupa. Pero minsan, ang ating buhay ay hindi na po na-identify, parang hindi na nakikilala ng tao kasi namumuhay tayo, minsan nakakalimutan natin na bumabalik yung ating buhay doon sa kung saan tayo hinango ng Diyos. Ngunit purihin ang Panginoon. Ang kanyang mga salita ay liwanag na tumatanglaw sa ating mga paa, sa ating mga lakad, para kung tayo man po ay naliligaw, ibinabalik tayo ng liwanag na yon. Salamat sa salita ng Diyos. Ano po? Do you thank God? Are you grateful? Do you have that heart of gratitude dahil sa salita ng Diyos? Mga kapatid, lakasan nyo naman. Amen! Yes. Araw-araw ako po'y nagpapasalamat sa salita ng Diyos. Kinikilala natin ang salita ng Diyos na siyang dapat ang may kapangyarihan sa buhay natin. Kaya buo na po sa aking isip, maliban kung papalitan ito ng Panginoon, ang tema natin sa susunod na taon. Word-driven life. Word-driven life. Napakaganda. Buhay na ang nagpapagalaw, nagpapaandar ay ang salita ng Diyos. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, salita ng Diyos ang masusunod. Sa ating pagsasalita, sa ating pag-iisip, lalo sa ating mga gawa, pakikipagkapwa. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, sundin po natin. Amen? Amen. Glory to God. So, Christ-likeness. Ngayong umaga, ang aking pong tatalakayin is about love in action. Love in action o pag-ibig sa gawa. Love in action beyond words. Okay? Love in action, ang pag-ibig sa gawa. Love in action beyond words. Higit pa sa salita lang. Alam niyo yon, mga kapatid? Kasi ang salita
ano yan nagbabago. May limitasyon. Ngayon, halimbawa si Princess, lalapitan ng isang kaibigan o kaya isang manliligaw. No? Sasabihin niya, Princess, mahal kita. Huwag mong panghawakan yung salita niya. Dapat meron yung ebidensya. Di ba? Mahilig tayo sa ebidensya. To see is to believe. Di ba? Ganyan tayong mga Pilipino. Huwag mo panghawakan ang salita kasi nagbabago yan. Ang salita ng tao ang tinutukoy ko. Pero dapat tayo manalig sa salita ng Diyos. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Pero kung sa salita lang ng tao, mga kapatid, may limitasyon at ito'y nagbabago. Kaya kailangan natin, balik na naman tayo, Lord, tulungan niyo po ako. Na tulad kong nagsasalita ngayon dito, Panginoon, ano man po yung maituturo ko o gusto mong ituro ko sa mga tao, Panginoong Diyos. Babalikan ko yung sarili ko. No po? Kasi I will be accountable of my words. Mananagot ako sa Panginoon sa aking mga salita. But we always fail. Di ba? Yung minsan mga pangako lang, sige pupunta ako dyan, sige dadalawin kita, sige. Minsan hindi natin nagagawa sa maraming factors. Andyan na yung traffic, yung mga conflict of schedules, ano po. Sa isip ko lang pala, aakit ako sa Muson, a-attend po ako, pupunta po ako dyan, tapos biglang hindi na pwede kasi yung apo ko, conflict sa schedule ni Precious, may pasok siya. So, napakahirap, no? Mahirap magbitaw ng salita o magbitiw ng salita. Kaya, yung pinaka-center nitong ating pag-aaralan ngayon ay makikita natin sa 1 John 3:18. Ayan. Anong sabi dyan? Dear children. Si John the Beloved itong nagsasalita. Let us not love with words or speech, but with actions and in truth. No po? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Manalangin tayo. Dakilang Ama, maraming salamat sa magandang umaga na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, maganda po ang umaga o ang panahon ngayon dito po sa lugar namin. Ngunit alam namin sa ibang lugar ay hindi po maganda ang panahon. Ganun pa man, Lord. Alam namin na ang inyong pagmamahal ay nasa matutuwid at sa mga hindi matutuwid. At sa hindi matuwid. Maraming salamat po, dakilang Ama. Kinikilala namin na sa umagang ito, narito sa amin ang banal na Espiritu Santo. Nang sabi mo siya ang aming dakilang guro, na siyang gagabay at tutulong sa amin. Sa larangan ng pag-unawa ng iyong mga salita, tutulungan kami ng banal na Espiritu Santo upang itong aming pag-aaralan ay maging malinaw at magkaroon ng kapangyarihan na hindi lamang kami tagapakinig, hindi lamang kami magsasalita, kundi maipamuhay namin ang lahat ng aming matututunan ngayong umaga. Lord, thank you po. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. So, love in action. Beyond words. Higit pa sa salita lang, ano po? Ito po ay nakafocus. Focuses on moving beyond words to tangible, sacrificial, and Christ-like actions. Ang pag-ibig sa salita, mga kapatid, yun bang hindi tayo nakafocus doon sa
yung we move forward. Palagi po siyang umaabante, no po? Kasi siya ay active. Isang buhay na pag-ibig o pag-ibig na buhay. Kung maalala niyo po, ang John 3:16, mga kapatid, ang sabi doon, for God so loved the world. Naniniwala po ba kayo na nilikha ng Diyos ang mundo dahil siya ay Diyos ng pag-ibig? For God so loved the world. Mahal niya ang sangkatauhan o ang mundo at ang mga bagay na nasa mundo. Mga kapatid, ganito tayo. He moved forward. Hindi po, nung nilikha ng Diyos ang tao, alam natin na nagkasala ang tao. But ito yung pag-ibig. He moved forward. Hindi po natigil ang Diyos. Ay, wag na nga. Wag ko nang ituloy itong mga taong ito. Sa umpisa pa lang binigo na ng tao, ng Diyos, ang taong nilikha ng Diyos ay nabigo kaagad. Ano po? But because God is love, hindi siya nakafocus doon sa pagkamali, pagkasala, pagkahulog sa kasalanan ng taong kanyang nilikha, but He moved forward. Ano ulit yon, precious? Pakibalik doon. Love in action focuses on moving beyond words to tangible. Anong nangyari, mga kapatid? Pag sinabing tangible, ibig sabihin yung nasasalat, nadarama, nahihipo, or concrete. Ano po? Ito po, dito nag-umpisa yung pag-ibig ng Diyos na mararamdaman ng taong susunod pa kila Adan at saka kay Eva. Love in action, pag-ibig sa gawa. Napakaganda po, ano po? For God so loved the world. So nakita natin sa John chapter 1, sinasabi po ni Juan doon, nasabi niya, ang salita ay naging tao. At sabi doon, the Word was made flesh. Doon sa John chapter 1 verse 12, and dwelt among us. So yung pag-ibig ng Diyos, hindi lang siya nagsabi na, for God so loved the world, pinatunayan niya yung love na yon, naging tangible. Ano po? Naging ang salita ay naging tao sa katauhan ng Panginoong Hesukristo, nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo. Sabi ni Juan, nahipo. Ibig sabihin, nakasama nila ang Panginoong Hesus. Nakasama nilang lumakad, nakasama nilang matulog, nakasama nilang kumain. Nakausap nila. Na sabi doon, nahawakan nila. Kasi maari po na habang alam niyo yung magkakaibigan, no, nagtatapikan, naghahawakan, nagyayakapan. So ganun po ang pag-ibig, hindi lang salita but tangible, nararamdaman. Nararamdaman. Walang saysay. Kung babasahin po natin yung 1 Corinthians chapter 13, doon po, sabi doon, hangarin lahat ng mabubuting kaloob ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, tuturuan ko kayo sa pinakadakilang kaloob. Walang iba kundi yung kaloob ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi sabi niya, magaling man kayong magsalita, matutunan nyo man ang
ang pagsasalita ng mga anghel, pero talagang hindi naman natin alam kung paano nagsasalita ang mga anghel, di po ba? Yung sinasabi nilang speaking in tongues, ibigay man natin yung ating buhay o sarili para sunugin. Magkaroon man tayo ng pagkaunawa, katalinuhan para unawain ang lahat ng nasusulat dito sa Biblia. Kung walang pag-ibig, ito ay walang kabuluhan, walang saysay. Kaya, the greatest is love. Anong saysay ng Panginoong Jesucristo? O anong saysay ng salita ng Diyos? For God so loved the world. Kung naging salita lang ito, mga kapatid, that He gave His only begotten Son. Pinatutuhanan niya yung kanyang pangako that He sent His begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So yung pag-ibig na yon ay nagiging tangible. Nakita, nadama, napatunayan natin. Hindi ba natin nakita ang Panginoong Jesucristo? Pero makapangyarihan ang banal na Espiritu Santo na sumasa atin, nananahan sa ating mga puso para maranasan natin ang pag-ibig na sinasabi po dito sa Biblia. So ang sabi po ni Juan, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Siguro this is one thing na inaasam-asam ng mga magulang. Sa kapanahunan natin ngayon, na sobrang naaagaw na ng technology ang oras ng mga kabataan. Maging tayong mga magulang, naaagaw na ang ating oras na mapadama natin ang ating panahon sa ating mga anak. Nandiyan ka, nagluluto ka nga. Andyan tayo, nakasubaybay sa kanila. Pero iba ito eh. Nga po, nasusundan niyo po ako, mga kapatid. Ang mga bata, sasabihin nila, halimbawa, Mother's Day, Father's Day, Ma, hindi ko lang nasasabi sa iyo, pero mahal na mahal kita. Tumigil ka dyan. Salita lang yun. Napapadama ba talaga nila yung pagmamahal na yun? Nararamdaman ba nating mga magulang? Hindi. Kasi labas-pasok lang sila sa bahay. Hi, hello. Minsan nga wala eh. Darating sila, o kaya darating ang magulang, wala lang, parang walang nakita, parang walang dumating. 'Di ba? Tayo naman minsan sobrang pangunawa na lang. Busy yung anak ko eh. Baka maraming iniisip sa school. Tapos makita mo puro cellphone lang naman. Ganon din po tayong mga magulang. Mga kapatid sa asawa, mga lalaki, asawang babae. Ha? Nakakalungkot na ang kalagayan ng mag-asawa ngayon. Dati, pinagsisilosan ng asawang babae ang manok. Di ba? Himas ng manok. Tapos nagkaroon ng motor. Naku po, wala nang inatupag kundi himasin yung motor. Pakintabin yung motor. Ay, grabe. Ano po? Tapos cellphone. Nasaan na ang oras? Paano na natin mapadama ang sinasabing pag-ibig sa loob ng bahay? Parang hangin. Wala ka nang mahawakan. Wala ka nang mararamdaman. Kahit magkatabi kayo, ang lalaki naka-cellphone. Ang babae, wala nang init. Cellphone. Cellphone magdamag, Daddy.
Hindi po, alam niyo po, nakakatawa ang katotohanan, masakit ang katotohanan, pero binabalik tayo ng Diyos. Baka pagdating natin doon sa dulo ng ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, ano ang mukha natin? Sino ang kawangis natin pagdating natin sa dulo? Palagay nyo kaya, matutuwa ang Diyos sa akin, Lord? Matutuwa ka ba sa akin, Lord? Matutuwa ka sa buhay ko, Panginoon? Huwag tayong magturuan. Personal. Sabihin natin, Lord, matutuwa ka ba sa akin? Pagdating ko, Panginoon, sa iyong harapan, ano ang makikita ng Diyos sa atin? Wala siyang maaninag na salita na pinamuhay natin. Nakakalungkot at nakakatakot. Sino ang sinusunod natin, mga kapatid? Paano natin maisakatuparan ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18 na tayo po ay binabago sa pamagitan ng Espiritu Santo into Christ-likeness? Mga kapatid, parang maraming mali. At alam nyo ang una dito, aminin. Sabihin mo sa katabi mo, aminin. Aminin. Ano po? Ako muna, I have to admit to myself na nagkakamali ako, may pagkukulang ako, mali. At salamat sa Diyos na binabalik niya tayo sa tama. Malapit na siyang dumating, mga kapatid. Kahapon yata yun, nakita ko sa TV. Parang pinapatalastas o sa Facebook, yung Niagara Falls. Di ba ang lakas ng tubig nun? Pero portion of it, nag-yellow. Sabi nila, hindi naman daw yun nangyayari. Ewan ko kung kailan pa nangyari yun. Yung tubig na pumapatak, na dapat papatak, naging yellow na. Kaiba na po. Dito sa ating tuyo, doon sa Iligan, sa Mindanao, bahang-baha sila. Ano po? Nag-aalburuto ang mga bulkan. Mga kapatid, paano pag nagsabay-sabay yun, pumutok? Ang Mayon, ang Taal, ang Kanlaon, at marami pang bulkan. Napakaraming bulkan, underwater volcanoes, dito po sa ating bansang Pilipinas. Napakarami. Paano kung magising lahat yan? Ano po? Para bang nung nakaraan, may lindol, may buhawi, may bagyo, ang daming nangyari, baha, at kung ano-ano pa, mga kapatid. Parang lahat ng tao nagising, nagulantang. Pero after that, nabahaw na. Nanlamig na naman ang pag-ibig sa Diyos. Parang during the time of pandemic, during the time of calamity, ang mga tao, Lord, tulungan mo kami, Diyos ko, tulungan mo kami. Panginoon, iligtas niyo po kami. Walang masama po doon. Pero kailangan ba natin palaging ganun? Kailangan ba natin palaging makaranas ng mga kalamidad, trahedya sa buhay? Para lang magningas muli ang ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa Kanyang mga salita. Pag-ibig na may gawa at hindi lang sa salita. It emphasizes that love is proven through actions, sacrifices, and care rather than just words. Ano po? Ang
ini-emphasize po nito, ang idinidiin nito ng pag-ibig na may gawa na kailangang mapatunayan natin sa pamagitan ng ating gawa, actions, sacrifices, mga pagsasakripisyo tulad ng ginawa ng Panginoon Kristo at magmamalasakit kaysa salita lang. Alam nyo tayo mga Pilipino, malambing tayo At mahilig tayo talaga sa mga, sabihin ba natin, flowery words? Ano po? Ang galing nating magsabi, Brad, nandito lang ako. Nung namatay si Pastor Alan, may mga kapatiran po kaming nag-text o kaya, Pastora, dito lang po kami. Salamat po. Pero marami din naman sa mga nagsabing nandito lang kami. Na hindi ko na, minsan nga pag nagkakasalubungan, hindi po dito ay para bang wala lang, no? Hindi mo madama. Hindi tangible kasi salita lang Hindi mo mararamdaman yung pagmamahal na yun. So, tayo po, anak, nandito lang ako. Nandito lang ako, nagsi-cellphone. Ano po? Nay, nandito lang ako pag may kailangan ka. Talaga? Nandyan ka lang, hindi ko madama Nandito lang ako para sa'yo. Sabihin natin, ikaw naman, masyado ka naman. Huwag kang mag-alala, mahalaga ka sa akin. Talaga? No? Sa asawa natin, wala nang pinakamahalaga na kundi ikaw lang. Wala kang panahon, kapatid, sa asawa mo. Wala tayong panahon, mahalaga. Nagsasalita tayo minsan, ang dami nating nasasabi, pero hindi naman totoo. Sabi po sa Proverbs, tingnan natin. Hindi ko na ito, pero sisigway lang ako. Proverbs chapter 10 ay dito po sa Tingnan natin, wait lang. Sa Ephesians 4:15. Ano sabi dyan? Ephesians yung pagsasalita, instead speaking the truth in love, no? Speak the truth in love. Or, wait. Pakiano nga sa Proverbs 10:19. Proverbs 10, verse 19. Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. When words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise. Kung minsan marami tayong bitawang magagandang salita, pero pag hindi naman ito nararamdaman, hindi naman ito nakikita sa gawa, ito ay pagkakasala. Kasi para lang nangangako tayo na hindi naman natin tinutupad. Nagets niyo po yon, no? Kaya mas maganda pa, mas maraming salita, mas maraming pagkakamali. Kung hindi naman natin magagampanan yung ating pinapangako, pag sinabi mong, nandito lang ako para sa'yo, huwag kang mag-alala, mahalaga ka sa akin.
Pag hindi naman natin ito napatunayan sa gawa, ang lahat ng ito ay bali wala. Ano po? Bali wala. Kaya huwag lang po sa salita, kundi sa gawa. Love isn't just something we talk about, but it's something we do. Ang pag-ibig ay hindi po yung isang bagay na ating pinag-uusapan, kundi ito isang bagay na ating ginagawa. Ginagawa po. Paano napakita ng Panginoong Jesucristo yung kanyang pag-ibig? Jesus showed love through action. He did not just speak, but He did what He say. Tulad ng alam niyo yon, yung paghugas ng paa ng mga alagad. Hindi siya nagtuturo ng kababaang loob. Hindi lang nagsasalita ang Panginoon, kundi ito ay kanyang ginagawa. Hindi lang siya nagtuturo na mahalin ang kapwa, tumulong sa mga nangangailangan, kundi ito ay kanyang ginawa. He feed the crowd. He feeds the crowd. Pinakain niya ang maraming tao. Hindi lang siya nagsasabing magmamalasakit sa kapwa. He heals the sick. Nung nagkasakit po si Lazarus, dinalaw ng Panginoon. Nung nadatnan niya ang biyana ni Pedro na may hilagnat, pinagaling niya. Marami po siyang mga talinhaga na tinuturo kung paanong ipadama ang pag-ibig, patunayan ang pag-ibig sa kapwa. Kung minsan po, itong love in action ay nangangahulugan ng kunting sakripisyo. Kunti lang kasi hindi naman natin magagawa yung ginawa ng Panginoong Hesus, no? Kung maalala ninyo ang kwento ng The Good Samaritan, he lived his comfort. Isa siyang trader, isa siyang businessman. Pero ang nangyari, giniginaw ako sa sa electric fan. Yung aking nagiginaw. Tayo mo na, sis. Thank you. Ayan, salamat. Yung The Good Samaritan, ibig sabihin hindi siya Hudyo, hindi siya kalahi na po. Pero siya ay may business na pupuntahan. Kaya lang mayroon siyang nadaanan na biktima ng mga tulisan na nag-aagaw buhay. At ito po ay kanyang hinintuan. Maaring pwede siyang magmadali kasi business yun eh. Alam nyo naman sa business, minuto lang, oras lang, malaking kalugihan yan. Pero hindi niya inalintana yung kanyang negosyo o yung kanyang appointment kasi may nakita siyang nakahandusay na biktima ng mga masasamang loob. Tinulungan niya muna. Pinadaman niya yung salitang pagmamalasakit sa kapwa. Pagmamahal sa kapwa. Love in action. Jesus Christ left heaven. Iniwan niya ang langit, ang comfort ng langit. At bumaba siya, nagkatawang tao, para patunayan sa atin yung salita ng Ama, for God so loved the world. Ganito ang pag-ibig
na hindi lang sa salita kundi sa gawa. Sometimes, kailangan ng sakripisyo. Kailangan nating isantabi yung comfort at isakripisyo natin dahil kailangan nating abutin yung ating kapwa. Isang bagay na mahalaga, iiwanan mo dahil sa mas mahalaga pang bagay. Mahalaga yung paghahari ng Panginoong Hesus sa langit. Pero iniwan niya dahil mas mahalaga na mapatunayan ang salita ng Diyos. Nagkatawang tao po siya. At hindi lang po natatapos doon. Inalay niya ang kanyang buhay. He proved that by laying His life for our sake, para hindi tayo mapahamak. Hindi natin danasin ang kaparusahan. Inako ng Diyos, inako ng Panginoong Jesucristo, ang buhay ko, ang buhay ninyo. Para patunayan, anak, mahal kita. Mahal ko kayo. Sana po talagang magkaroon ito ng rema. Alam niyo yon? Maging buhay, maging totoo. Hindi lang sa pandinig. Sayang, ang maraming taon, ang maraming linggo, ang maraming pagkakataon na nandito tayo sa church, nakikinig tayo. Sayang din itong buhay ko kung gugugulin ko sa pagtuturo at hindi ko naman mapapatunayan sa buhay ko, sa paggawa. Anong reward? May mga tao kasi, no po, sa kapanahunan natin, kahit po, walang exempted, ha? Walang exempted. Kahit nakatayo na dito, kahit may ginagampanan na sa gawain, iba pala. Lord, expose. Expose mo yung sarili ko. Gumagawa, naglilingkod ako sa iyo, pero ang katotohanan pala, pansarili. Pansarili. Tumutugtog tayo, umaawi tayo dito, sumasayaw, naglilingkod tayo sa Panginoon. Sa anong kadahilanan? Dapat, we do everything because we know that God loves us. Dahil minahal tayo ng Diyos. At ito ang umuudyok sa atin para, Lord, ito ang aking paraan para patunayan na mahal ko kayo. May tamang motibo sa puso. Palagay niyo, what does love in action look like? Ito po ay isang, sabi dito, ganap at practical, hindi lang sincere, but also practical. Love must be genuine, not hypocritical, by meeting tangible needs. How do we put love in action? Itong hypocritical, inaddress na to ng Panginoon doon sa mga Pariseyo, sa mga Saduseyo. 'Di ba? Sabi niya, nananalangin kayo, nagfa-fasting, nag-aayuno kayo. Nakikita kayong nananalangin, nakikita na kayo ng mga taong naglilingkod sa templo, but sabi niya, mga mapagpaimbabaw. Kasi nga, iba ang
Iba ang nasa puso pala. Hindi talagang dahil mahal nila ang Diyos o nauunawaan nila na mahal sila ng Diyos, kundi selfish motive. Makasariling motibo ang umuudyok sa kanila. So how do we put love in action? Here are 3 practical suggestions that will help us to put love in action. Number 1, don't make an issue. Don't make an issue of every offense or wrong done to you or done to us. Okay? Huwag daw nating gawing issue na bakit hindi natin nasusuklian at hindi natin naipapadama ang pag-ibig sa ating kapwa dahil masyado nating napapansin yung nagawa niyang pagkakamali. Don't make an issue of every offense or wrong done to you. Does it make sense? No po? May katotohanan ba? Kung bakit hindi umiiral ang pagmamahalan sa loob ng sambahayan, kung bakit hindi umiiral ang totoong pagmamahalan sa loob ng bahay-sambahan? Kasi matagal ng panahon may nagawang mali ang kapwa natin na atin pong kinimkim. At sinasabi lang natin, wala yun, wala na yun. Wala na sa akin yun. Wala na sa akin, pero pag nagkakasalubong, hindi nagbabatian. Hindi umingiti, umiiwas. Dito tayo, wala na kang maupuan eh. Hindi, dito tayo. Bakit ba? Ay andoon yung may lugar, may bakante. Huwag tayo dyan, ayoko dyan makatabi si ganito. Ibig sabihin, big issue yun, big deal. Yung matagal na. Ano ba ginawan sa'yo? Sinampal ka ba? Ano bang ginawa sa'yo? Hindi kasi minsan eh. Meron kaming pinuntahan, nakita ko siya, hindi niya ako binati. Hala. Don't make an issue of every offense. Lahat na lang ng pagkakamali. Kung yung mga nawala dyan dahil may mali ako, kaya sila wala dyan, paano na kung pinansin nyo rin yung mali ko? Baka 1, 2 na lang yung makikinig dito. Di po ba? Kung makikita na lang natin yung mali, bakit pumunta pa yan dito? Bakit nandito pa yan? Huwag naman mga kapatid. Kung minsan may mga bagay talagang parang hindi natin matanggap at gusto nating pairalin, gusto nating ipamukha sa Kanya, may mali ka, dapat ituwid mo. Hindi niya kayang ituwid. Pag may mali tayo, hindi natin kayang ituwid, maliban na sumuko tayo sa Diyos. Maliban na mangialam ang Diyos sa puso ng taong yan, hindi ko yan siya matatanggap hanggat hindi siya nagbabago. Kapatid, hindi yan magbabago. Wala sa atin ang kapangyarihan na baguhin ang taong yun, kundi idulog natin sa panalangin. Yan ang ating responsibilidad. Iluhod natin sa Diyos ang ating mga anak, ang ating asawa, ang ating bayaw, ang ating manugang, ang ating biyenan, ating kaibigan, ang pastor nyo, ang mga leaders, ang mga workers, ang lahat ng bumubuo sa katawan ng Panginoon. Idulog natin sa Diyos. Una, i-expose ng Panginoon ang puso natin. Sinasabi lang natin, wala na sa akin yun, okay lang sa akin yun. Do not make an issue of every offense.
Kasi, walang mangyayari. Wala talagang totoong pagmamahalan na magaganap. Lahat ay hypocritical. Pagkukunwari. Pagmamaskara. At hindi po ito ang kalooban ng Panginoon. We will never become Christ-like. Simpleng-simple, Christ-like love. A Christ-like life, if we want to live a Christ-like life, matutunan din natin ang Christ-like love. Ang pagmamahal, sabi ng Panginoong Hesus, just as I have loved you. Love your neighbor or love one another just as I have loved you. Kung paano ko kayong minahal, ganyan-ganyan kayong magmahalan. Walang tututol, walang magrereklamo. Yan ay salita ng Diyos. Lord, nagawa ko na ba ito? Ganito na ba ako magmahal, Lord? Parang hindi pa, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Have a personal prayer. Have a personal prayer to God. Kasi kung hindi talaga, wala, paimbabaw tayong lahat. Hindi na ito panahon kasi ng yung sabi nga, sinasabi nilang sugarcoat. Sino-sugarcoat natin. Okay lang yan, kapatid. Okay lang, kahit hindi mo siya batiin. Basta mag-church ka lang. Ang mahalaga na sa church ka. Yun ba ang mahalaga? Na nandito tayo, pero ang puso natin napakalayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Okay lang yan. Magsalita ka lang dyan. Tumugtog ka lang dyan. Umawit ka lang dyan. Umaawit ka nga. Nag-uumapaw ang ganda ng boses mo, kapatid. Pero ang puso mo ay nag-uumapaw naman ng galit o ano pa mang mga issues dyan ng mali ng ibang tao. Palagay po natin, mararating natin ang pagiging kawangis ng Panginoong Hesus. Hindi po. Palaging sinasabi ng mga taga-GMA, Channel 7, kami ang totoo. Talaga lang, serbisyong totoo, no? Dapat ang mga Kristiyanong nagkiklaim yan eh. Dapat tayo yun, di po ba? Tayo yung dapat nagsiservisyo ng totoo. Naglilingkod ng may katotohanan. People who don't have the Holy Spirit has no power to become true to their ways, to their lifestyle. Palagay nyo, kaya nating maging totoo? Hindi. Sino ba yung mga kausap ng Panginoong Hesus? Di ba mga religious leaders yun? Pero sabi niya, mga anak nga kayo ng tatay niyong dyablo. Kasi mga sinungaling kayo. Satan is the father of lies. Siya po ang ama ng kasinungalingan. Kaya kung ano man yung sinasabi natin at hindi nating nagagawa, tayo ay mga sinungaling. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami. Pagod na po kami, Lord, sa pagsisinungaling. Sino ba ang pinasinungalingan natin? Si Lord, siya mismo. Kasi nagsasabi tayong mahal natin ang kapwa natin. Yung mga kanta lang natin, ay nako, maniwala kayo. Mahirap, kanta lang tayo ng kanta na hindi natin nauunawaan yung lyrics. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Ang sayang umindak,
Ang sarap kumanta. Pero konting wala na. No turning back, pero nauna nang umalis. Marami tayong sinasabi na kasinungalingan at ito pinapahayag natin sa Diyos, pero hindi natin nagagawa. Let's lift the bar higher. Itaas naman natin ang antas ng ating dignidad, ng ating pagkatao, ng ating pagiging Kristiyano. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Kung tayo po, sabi po sa Romans 5:5, ibinuhos na ng Lord yung kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Ito yung verse ni Sister Rita ng isang araw. Sabi niya, yung isang basong puno na binubuhusan pa, aapaw ito. Binubuhusan ng Diyos ang ating puso ng kanyang pag-ibig. Binuhos niya. At araw-araw, pinupuno ng Diyos, binubuhusan, nag-uumapaw. Pero tayo po, hindi natin napapansin na kailangan po itong umaapaw na pag-ibig ay i-share natin sa ating kapwa, ipadama natin sa ating kapwa. Anong sabi diyan? Above all, love each other deeply. Na po? Because love covers over a multitude of sins. Tingnan nyo, talagang hindi lang isa. Ibig sabihin, ganyan tayo magkasala. Multitude, hindi mabilang. Araw-araw. Baka iniisip natin yung over a multitude of sins, binibilang pa yung mga kasalanan natin nung 1-year-old tayo, nung 3 years old tayo, nung grade 1, nung grade 6. Hindi po. Love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Ibig sabihin, sinabi yan ni Pablo, dahil yan ang naramdaman niya at yan ang kapahayagan sa kanya ng Diyos. We sin. Hindi lang tayo nagkakasala ng 1, 2, 3 dosena isang araw. Multitude of sins. Grabe. Pero ang lahat yan ay kayang takpan ng pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig ng Diyos na yan, ibinuhos. Ano yung sinasabi sa Romans 5:5? Parang hindi ko na yan, be. Romans chapter 5 verse 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. What is that blessed hope? Na darating ang araw, pakapatid, pag narating natin yon at nandyan ang Panginoong Hesus, tayo ay magiging bahagi tayo, magiging kasama tayo sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Magiging ganap ang lahat. So itong pag-ibig na ito, nabuhos na. Pag yung bang lubak, binuhusan ng simento, pagkatapos nun makikita nyo pang lubak? Hindi na, di ba? Pag yung isang butas, no po, ang pangit naman, no ba yan, nakakasira sa, sa view? Takpan yan.
Pinturahan yan. Pagkatapos ba nun, maalaala pa ninyo yung butas na yan? Wala na, di ba? Ang makikita natin ay yung maganda. Binuhos. Natapal. So, ganun. Hindi na nakikita yung kasalanan. Dapat ganun ang ating pagmamahal po sa ating kapwa. Pabalik na lang doon sa precious 1 Peter chapter 4 verse 8. Kung hindi po natin ito, kung ang nakikita pa rin natin ay yung pagkakamali ng ating kapwa, ibig sabihin, walang pagbuhos ng pag-ibig. Nandiyan dyan, kailang hindi natin na-apply. Ano po? Walang question doon sa pagbuhos ng Diyos, ng kanyang pag-ibig sa ating mga sarili. Pero, above all, higit sa lahat, love each other deeply. Hindi mababaw. Nag-uugat. Malalim na pag-ibig sa kapwa, nag-uugat mula sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Mula sa pagkaunawa natin sa pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin mula sa Kanya. Because love covers over a multitude of sins. So sabi doon, don't make an issue of every offense or wrong done to you. Ibig sabihin lang, in short, magpatawad. Forgive and forget. Palagay nyo kung hindi kinalimutan ng Diyos yung pagkakasala natin, magkakaroon tayo ng guilt. Palaging, bakit nakakalimutan din natin yung pagkakasala natin at napapatawad natin yung sarili natin? Kasi natakpan na. Nabayaran na. Dinilit na, inerase na ng Panginoong Hesus yung pagkakasala na yon. Mga kapatid, masasabi ba natin na ako po, Pastora, totoo na po akong nagpatawad sa mga taong nagkasala sa akin? Mga kapatid, let's check our hearts before God. Huwag lang po tayo manalamin kung di sa Panginoong Diyos. Ano po? Pangalawa, share your material blessings with those in need. Doon kanina sa ating key verse, 1 John 3:16 to 18. Diyan. Actually, ano yan 1 John. Yan. Mula 16, kaya pa ba yun? Iatras sa 16, 17, saka 18. Sabi doon, share your material blessings with those in need. Pag sinabing material blessings, tangible or not tangible? Tangible, di ba? Nahahawakan. Ang pera nahahawakan, hindi. Nahahawakan. Nakikita, hindi. Nakikita. Sabi dyan, dito yung nakikilala natin. Pakibasa nga tayong lahat. Samahan nyo ako. Okay? Go. Sapagkat kanyang bigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat natin ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Next. Datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paano mamamanahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Verse 18, mumunti kong mga anak,
Amen. Praise the Lord. Ganda nun, ano? 1 John 3:16. Iba yung ano doon kanina. Pakiulit nga yung 16. Para ang ganda ng translation nun. Pakiulit lang po yung verse 16. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Ang tindi, ano? For God so loved the world. Pinatunayan ng Diyos yung salita na yon. Hindi lang siya nagdada, kundi pinatunayan niya, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At hindi lang doon, inialay ng kaisa-isang anak ang kanyang buhay para sa atin. At dahil doon, nararapat nating ibigay o ialay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. A tall order. Hindi ba naano yung isip nyo sa mga salita na yan? Makakaya ba talaga natin yan gawin? Sumunod, 17. Diyan, klaro na pinatunayan ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa atin. Ibig sabihin, He set an example. Hindi po tayo ang mauuna. Naggagawa muna tayo nito para ialay ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi. Inalay niya. Sinabi niyang mahal niya tayo at ito ang patunay, ayan ang anak ko. Iniaalay niya ang kanyang buhay para sa inyo. Ngayon, kayo naman, ialay ninyo ang buhay ninyo para sa mga kapatid. Verse 17. Verse 17, precious. Verse 17. Datapwat, maano yan malalim na Tagalog. Kapag nakikita ng isang may kaya, datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito. Ano ba yung pag-aari natin? At nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? How will we say that we love God? If we claim that we love God, and yet we close our hearts and eyes against to those who are in need. Sarado naman ang ating mga mata at ang puso sa mga nangangailangan. Kiniklaim pa rin ba natin na mahal natin ang Diyos o ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin? O nabubuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos? Mabigat, Challenge. Ito po ang hamon sa atin, mga kapatid. Nagbabago ang tao, lalo na ang mga salita. Ito na yung edad natin, di ba? Matatanda na tayo. Ay, nagkakaedad na tayo. Kuminsan parang hindi masyadong maganda, masakit sa mata ang mga matatanda. Kaya ang mga bata, daan-daanan ka na lang dyan. No? Kasi hindi na tayo nakaka-relate sa kanila. At sa kapag tumatanda na, nagkakaamoy na. Amoy banig. Ano ba yun? Amoy higaan na. Amoy ointment na. Kaya medyo iwas-iwas na yung mga bata. Ano po? Mga kapatid,
Hallelujah. Ipagkait. Maraming beses siguro, no? Na para bang we just ignore. Na parang hindi natin narinig, hindi natin nakita yung pangangailangan ng iba. Kaya naipagkakait natin sa kanila ang awa. The compassion na parang madama-dapat nila sa ating mga anak ng Diyos ay hindi nila naramdaman. Patawarin tayo ng Diyos, mga kapatid. Ito po ang umaga na magsisimula tayo muli. Na magiging aktibo ang pagmamahal na yan. Love in action. Sabi nga, action agad. Sabi ni, sino ba yun? Sa resibo. Action agad. Minsan, tanong-tanongin din natin yung ating mga kapatid. May bigas pa ba kayo dyan? Iba yun eh, may bigas ka pa ba dyan? O iba yung tatanong mo, may bigas ka pa dyan? O paano ba yun? Yung, yung bang, baka may bigas ka pa dyan. O di ba? Iba yun eh, no? May bigas ka pa ba dyan? May masasaing pa ba kayo? Iba yung, baka may bigas ka pa dyan. Ibig sabihin, wala na kaming bigas. Bigyan mo naman kami. Bigyan mo naman ako. Magkaiba yun, no? Tanong-tanongin naman natin yung katabi natin. May pamasahe ka pa ba dyan? O baka may sobra pa yung pamasahe mo. Iba yun. Magkaiba yun. Ha? Yung isa parang naaawa, yung isa parang nagpaparinig, mangungutang ako. Magpapalibre ako. Ano po? Mga kapatid, maramdaman natin, maging puso natin ang puso ng Diyos. Maging kamay tayo ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Pangatlo po, speak the truth in love. Otherwise, don't speak at all. Ito po yung sinasabi doon sa kanina sa Ephesians 4:15. Ephesians 4:15. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. Anong Tagalog niyan? Ephesians 4:15. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Yung pagkokorek minsan, ano po, sa mag-asawa, ano? Pagkokorek ng mga magulang sa anak o yung mga anak sa magulang. Mga kaibigan sa magkaibigan, magkakapatiran. Ano po? Mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya ay mangagsilaki. Maano po, ano? Malalim yung Tagalog niya. Magsalita sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pagtapoy, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng lahat. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, love in action.
beyond words. Minsan po sa tinuro ni Pastor Alex dito, at nagsusog po ako doon. Ang sabi ko, lagyan natin ng dugo at laman ang ating mga salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 12, and the Word was made flesh and dwelt among us. Yung salita ng Diyos, nilagyan niya ng dugo at katawan. Yung mga salita po natin, gawin nating buhay. Put it into action. Dahil walang saysay ang magagandang mga salita, mahuhusay na salita, magagaling na mga salita, kung hindi natin ito bubuhayin. Lagyan ng laman at dugo. Buhayin natin ang ating mga pangako. Yung ating pagmamahal sa Diyos, hindi lang sa salita, lagyan natin ng laman o dugo at laman. Buhayin natin. Mga kapatid, para po matumbok natin at hindi po magiging yung tema na ito napakahamon eh. No, very challenging. Christ-likeness. Mabigat ito, mga kapatid. Hindi lang to dahil nagkaroon tayo ng tema. Hindi. Ang pinakalayunin nito, marating natin. Tulad ng nakaraang taon, deeper still. Mas lalo pang lumalim o malalagyan natin ng lalim ang ating buhay Kristiyano. Sana nangyari sa atin yon. Kasi ako ramdam ko yung paglalim ng aking relasyon sa Diyos, ng aking pananaw para sa aking kapwa. Nagkaroon ng lalim. Ngayon naman, Christ-likeness. Pagiging kawangis ng Panginoong Jesucristo. Mga tema ito na nagbibigay sa atin ng matinding hamon. Ano po mga kapatid? At salamat sa Diyos na nag-umpisa na tayo ng ating discipleship. But discipleship is nothing or meaningless kung hindi natin tutumbukin itong pinaka-goal, the ultimate goal of our being a disciple. Kasi hindi na po mahirap ang pagdi-disciple sa ibang tao kung meron na tayong Christ-likeness. Nakikita na nila mismo na pinamumuhay natin yung buhay ng Panginoong Jesucristo. Nagkukuha niyo po? Hindi mahirap maghikayat sa isang tao kahit sa loob ng bahay. Kung nararamdaman ng isa't isa na buhay, totoong buhay si Kristo sa atin. Ano po? Buhay, may laman at dugo ang pagpapakumbaba, may laman at dugo ang long suffering, yung pagtiyatyaga, yung pagiging mabait, yung pagiging mahinahon, yung pagiging maawain. May laman at dugo. No? Buhay. Dapat yun ang aking ipapangaral eh. Love alive. Buhay na pag-ibig. Anyway, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Dakilang Ama, alam po namin, Lord, na hindi po nagkataon lang. O pinlano lang namin. Kung di, Lord, kinikilala namin na ito po ay this topic or this theme for this year is orchestrated by you. Ikaw ang may panukala nito, Lord. Ikaw ang may plano nito dahil meron kang mabuting layunin sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord,
na dito po sa lugar na ito, kukunti man kami, Panginoon, pero maganda po ang aming natututunan. Maganda po ang pinaparating nyo na mga hamon sa amin. Naway, Panginoon, hindi lang po kami nakikinig. Tulad ng sabi ni Santiago, be ye not hearers only, but doers of the word. Lord, kailan pa ba kami nagiging totoo sa mga salitang ito? Kahit sa sarili ko, Panginoon, hanggang pakikinig lang ba ako? Hanggang pakikinig lang ba kami, Panginoon? Maganda po every Sunday ang mga pinaparating mong mensahe sa amin. Ngunit ang kagandahan ito, Panginoon, mananatili lang na salita hanggat hindi po ito na isa sa buhay. Kaya Ama, salamat po. Pinapahintulutan po namin kayo, ang banal na Espiritu Santo, to expose everything in our lives that does not look like you. Lahat ng hindi mo kawangis sa aming buhay, Panginoon, tabasin niyo po ito. Tastasin mo po, Lord, sa aming mga sarili upang maiwan ang mga bagay na proseso sa amin sa pagiging kawangis mo, Panginoong Yesus. Salamat. Ang kapangyarihan ng Espiritu mo ay kumikilos at gumagawa sa buhay ng bawat isa. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Lord to God. God bless everyone. To God be the glory. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Maraming salamat po, Pastora Ali, sa magandang mensaheng pinagkaloob nyo. Tayo po ay dumako na sa pagkakaloob. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa walang sawang pagmamahal at provision mo. Kinikilala namin ang lahat ng meron kami ay nagbumula sa iyo. Salamat po sa buhay, sa kalakasan at kapayapaan. Sabi nga po sa talatang 1 Chronicles 29 verse 17, hindi ang laki ng handog, kundi ang linis ng puso ang tinitingnan ng Diyos. Salamat po, Lord, sa kabutihan mo. Tanggapin mo po ang aming mga handog bilang tanda ng aming pananampalataya at magpapasakop sa iyo. Naway magamit ang mga ito sa ikalalago ng iyong mga gawain at pagpalain din ang mga nangangailangan. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang mga kamay ng nagbigay at gawin mo kaming daluyan ng iyong pagpapala para sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo po ang bawat isang narito ngayon. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen. Amen. Tayo po ay magkaloob. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Kaya't di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilagang kanluran, timog silangan, saan man mapunta. Lumaragas ang